Breaking news mga kabayan, ang pinakatatagong wishlist ng mga politiko sa DPWH tuluyan ng nabisto. Isang napakamakapangyarihang magkapatid sa politika, lumitaw na may bilyon-bilyong pisong requested projects. Sino-sino ang mga ito? Pangalawang breaking news, isang proyektong nagkakahalaga lang ng 300,000 piso, biglang naging 100 milyon sa papeles. Paano nangyari ang milagrong paglobo ng pondo na ito na ikinagalit ng mag-amang Abalos? Pangatlong breaking news mga kabayan. Isang kumpanya na may bilyon-bilyong pisong kontrata, biglang naglaho ang mga proyekto. Saan napunta ang 16.6 billion pesos na pondo ng bayan na pumasok sa kanila? At panghuli sa ating mga balita, ang ICI, nasa ICU na umano at naghihingalo. Ano ang naging dahilan ng sunod-sunod na pagre-resign? At bakit sinasabi ng isang kongresista na tila tapos na ang boxing para sa komisyon? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang tinaguriang DPWH leaks ay patuloy na naglalabas ng mga pasabog. At sa pagkakataong ito, ang mga pangalang lumitaw ay direktang yumayanig sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa politika. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, sa mga dokumentong kanilang nakuha, maging si Vice President Sara Duterte ay direktang iniuugnay sa mga requested projects sa ilalim ng 2020 DPWH budget. Ayon sa mga dokumento na sinasabing nagmula sa yumaong si DPWH Undersecretary Catalina Cabral, 16 na line items na may kabuuang halaga na 1 bilyong piso ang nakalista bilang requested projects ni VP Sara noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Lahat ng ito ay mga road project. 15 ay sa Davao City at isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin sa listahan ang pangalan ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. 16 na line item din ang umano'y ni-request ng kongresista na may kabuuang halaga na mahigit 764 na milyong piso. 14 sa mga ito ay kumpirmadong nakalusot sa 2020 General Appropriations Act o GAA. Isa pang pangalan na lumitaw sa listahan, si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na may 4 na requested projects. 2 rito ang nakalusot sa GAA na nagkakahalaga ng 2 milyon bawat isa. Bilang paglilinaw, ang mga proyektong ito ay hindi BICAM insertion. Ang mga ito ay mga line item na isinama sa mismong budget proposal ng DPWH. Ngunit dito na pumapasok ang malaking tanong, legal ba ito? Dito na binitawan ng whistleblower na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kanyang pasabog. Ayon sa kanya, ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo pa lang ang National Expenditure Program o NEP ay isang inappropriate intervention. Bakit? Dahil dapat sana ang budget proposal ay nagmumula lamang sa mga teknikal na pag-aaral ng mga opisyal ng DPWH. At dito niya idinetalye ang sistema. Ayon kay Bernardo, si dating Yusek Catalina Cabral, umano ang personal na kumukontak sa mga lehislador para hingin ang kanilang wish list ng mga proyekto na ipapasok sa budget. Isang sistema na nagbubukas ng pinto para sa tinatawag na kickback scheme. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel sa mga proyekto ni Congressman Paulo Duterte, nagsimulang lumitaw ang mga red flag. Isang 3 milyong rehabilitation project para sa isang multi-purpose building ay lumabas sa GAA bilang isang completed project na. At isang 149 na milyong piso na road project ang tila nahati sa 2, ngunit napunta pa rin sa iisang kontraktor. Sa kabila ng mga mabibigat na alegasyong ito, nananatiling tahimik ang kampo ni na VP Sara, Congressman Paulo Duterte at Attorney Harry Roque. Ang revelasyong ito ay nagpapakita ng isang sistema kung saan ang budget na dapat sana ay base sa pangangailangan ng karamihan ay nagiging isang wish list ng mga makapangyarihang politiko. Ang tanong ngayon, sa bilyon-bilyong pisong ito, saan nga ba talaga napunta ang pondo ng bayan? Ang listahan ng mga makapangyarihang pangalan na idinadawit sa DPWH leaks ay patuloy pang humahaba. Sa pagkakataon namang ito, ang mag-amang Abalos ang nasa gitna ng kontrobersya. Ngunit sa halip na manahimik, isang nag-aalab na galit at isang nakakagulat na revelasyon ang kanilang isinagot.
Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, lumabas sa mga dokumentong kanilang nakuha ang pangalan ni na dating DILG Secretary Benhur Ahbalos at ng kanyang ama na si dating Mandaluyong City Mayor Benjamin Ahbalos Sr. Sila umano ang proponent ng isang flood control structure sa Cabangan, Zambales na may nakalaang pondo na 100 milyong piso. Sa dokumento, malinaw na nakasulat sa remarks section, care of Secretary Abalos, Mayor Abalos, and Undersecretary Cabral. At mayroon pang handwritten note sa gilid na nagbabanggit sa pangalan ni dating DP WH Secretary Manuel Bonoan. Isang malinaw na koneksyon sa mga pinakamataas na opisyal. Ngunit dito na nagsimula ang pasabog. Sa isang panayam, mariing itinanggi ni Benjamin Abalos Sr. na mayroon siyang kinalaman sa anumang budget insertion. At dito na niya ikinuwento ang tunay na istorya sa likod ng proyektong ito. Isang kwento ng kapabayaan at ng umano'y tangkang overpricing. Ayon sa nakatatandang Abalos, ang lahat ay nag-ugat sa isang simpleng reklamo. 2 beses na raw nawasak ang kanilang palaisdaan sa Cabangan dahil sa isang sirang ilog. Paulit-ulit daw silang lumapit sa local engineer ng DPWH sa Zambales at ang laging sagot sa kanila, bibigyan ng pondo, bibigyan ng pondo. Ngunit ang pondo ay hindi dumadating. Sa tindi ng kanyang pagkadismaya, nagdesisyon si Abalos Sr. na siya na lang ang gagastos. Gamit ang sarili nilang pera, ipinaayos niya ang nasirang bahagi. At dito na niya binitawan ang tunay na pasabog. Ang ginastos lang daw niya para maipaayos ang nasirang palaisdaan ay halos 300,000 lamang. Kaya naman, laking gulat niya nang malaman na mayroon palang nakalaan na 100 milyon para sa parehong proyekto. Ang kanyang mga tanong ay diretsahan at mabigat. Bakit 100 milyon ang inilaan para sa isang proyektong kaya namang gawin sa halagang 300,000? At bakit ngayon lang nila inilaan ang pondo kung kailan na ipaayos na niya ito? Sinang-ayunan ito ni dating DILG Secretary Benhur Abalos. Nagulat din umano siya nang makitang sila ang nakalista bilang proponent ng proyekto. Gayong ang ginawa lang ng kanyang ama ay magreklamo. Ang kwento ng mga Abalos ay hindi lang isang simpleng pagtanggi. Ito ay isang direktang paglantad sa isang mas malalim na problema. Isang sistema kung saan ang isang lehitimong reklamo ng isang ordinaryong mamamayan o sa kasong ito, isang dating mayor ay posibleng ginagamit bilang basihan para magpasok ng isang proyektong may napakalaking overpricing. Kung totoo ang sinasabi ni Abalos Sr., ang tanong ngayon ay mas mabigat pa. Kung 300,000 lang ang tunay na gastos, saan dapat mapupunta ang sobrang 99.7 milyon? At kung hindi nagreklamo ang mga Abalos at hindi sila kilalang personalidad, matutuloy kaya ang proyektong ito at mayroon na namang daan-daang milyong piso ang mawawala sa kaban ng bayan? Yan ang mga tanong na nag-ugat sa isang simpleng reklamo na naglantad sa isang tila milagrong paglobo ng pondo. Samantala, ang investigasyon sa yaman ng magkapatid na kongresista na sina Eric at Edvic Yap ay lalo pang lumalalim. Sa pagkakataong ito, ang AMLC na mismo ang naglalabas ng mga pasabog na detalye. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel na base sa mga dokumentong kanilang nakuha, isang nakakakilabot na modus ang kanilang natuklasan. Ang sentro ng investigasyon, ang kumpanyang Silver Wolves Construction na iniuugnay sa magkapatid na Yap. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, nakatanggap ang Silver Wolves ng humigit kumulang 16.6 billion pesos na pondo mula sa DPWH para sa mga proyekto tulad ng mga kalsada at tulay. Ngunit dito na pumasok ang malaking problema. Sa pagsusuri ng AMLC, ang perang pumasok sa kumpanya ay mas malaki pa kaysa sa halaga ng kanilang mga natapos na proyekto. Sa madaling salita, bilyon-bilyong piso ang tila naglaho na parang bula. At saan napunta ang pera? Ayon sa AMLC, mayroon silang sapat na dahilan para maniwala na ang pondo ng DPWH ay direktang funneled o inilipat papunta sa magkapatid na Yap at sa kanilang mga kasabwat. Para itago ang trail ng pera, gumamit umano sila ng layering transactions, isang klasikong money laundering technique kung saan ipinapasa-pasa ang pera sa iba't ibang account at kumpanya na walang kinalaman sa orihinal na operasyon para sa huli ay magmukha itong malinis. Ang mga natuklasang ito ng AMLC ang siyang naging basihan para ipa-freeze ang mga ari-arian ng magkapatid. Ngunit ang epekto nito ay mas malawak pa.
Ayon sa ulat, ang mga ganitong anomalya ang siyang sumisira sa tiwala ng publiko sa mga proyekto ng gobyerno, sa patas na proseso ng bidding, at sa kumpiyansa ng mga investor sa infrastruktura ng Pilipinas. Ang tanong ngayon, sa 16.6 billion pesos na pumasok sa kanilang mga account, magkano ang tunay na napunta sa mga proyekto at magkano ang napunta sa bulsa ng mga nasa likod nito? Yan ang mga katanungan na susubukang sagutin ng mas malalim pang investigasyon. Pero may isang problema, ang institusyong binuo para manguna sa investigasyon at laban kontra korupsyon sa infrastruktura ay nasa gitna ngayon ng sarili nitong malaking krisis na lalo pang pinalala ng sunod-sunod na pagre-resign ng mga kredibilidad na miyembro nito. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang napakatapang na panayam, inilarawan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng ICI. Para sa kanya, ang sitwasyon ay hindi lang basta may problema. Ito ay nasa ICU na at naghihingalo. Isang katawan na binigyan ng isang napakalaking trabaho, ngunit tila iniwang nakagapos ang mga kamay. Bakit niya ito nasabi? Dahil ayon kay Sendanya, ang komisyon ay pinagagawa ng isang napakahirap na misyon. Ngunit hindi ito binigyan ng sapat na kapangyarihan at resources para magawa ito ng maayos. Ang pinakamalaking problema na kanyang tinukoy, ang panukalang batas na magbibigay sana sa kanila ng subpena at contempt powers. Ang kapangyarihang magpatawag ng sinuman at magpakulong sa sinumang hindi susunod o magsisinungaling. Ang panukalang batas na ito na tinatawag na ICA-IC Bill o Independent Commission Against Infrastructure Corruption ay hindi sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent. Ano ang epekto nito? Dahil hindi ito urgent, bumagal ang proseso sa Kongreso. Ang plano sana, ayon kay Sendanya, ay maipasa ito sa third reading bago ang Christmas break. Kung nangyari iyon, pagbalik ng bagong taon, ang ICI ay mayroon ng matatalim na ngipin para harapin ang mga malalaking isda. Ngunit dahil sa kabagalan, ang komisyon ay nananatiling isang tigreng papel. At dito na niya binitawan ang isang nakakabahalang obserbasyon na nagpapahiwatig na baka tapos na ang laro. Ayon kay Sendanya, may mga naririnig na siyang soundbite o pahayag mula sa Malacanang at maging sa loob mismo ng komisyon na tila na-fulfill na raw ng ICI ang kanilang function o tungkulin. That's it, pansit yun na yun. Sarkastikong tanong niya na hindi makapaniwala sa tila mabilis na pagsuko. Para sa kanya, napakalaki ng problema at napakalawak ng mandato ng ICI para sabihing tapos na ang kanilang trabaho. Lalo na't hanggang ngayon, wala pa ring malalaking isda ang nakakasuhan at nakukulong sa kabila ng paulit-ulit na pangako ng administrasyon na may magpapasko sa kulungan. Natapos na ang Pasko at ngayon, ang tanong niya, Ano pa, abutin pa ba natin ang Chinese New Year? kinuwestiyon din niya ang sitwasyon kung saan ang taong bayan ay tila pinaghihintay na lang sa mga leaks ng dokumento mula sa mga politiko tulad ni Congressman Leandro Leviste. Para sa kanya, ito ay isang malinaw na sintomas ng isang sirang sistema ng investigasyon. Kung may tunay lang nakapangyarihan ang ICI, hindi na natin kailangan pang mag-abang sa mga pasabog na inilalabas sa media. Dapat sana, bago pa man mangyari ang mga unfortunate incident tulad ng pagkamatay ni Cabral, na secure na ng komisyon ang lahat ng ebidensya. At ang proseso sa Kamara tila may sarili ring misteryo. Ikinuwento ni Sendanya na matapos ang mabilis na pag-usad ng ICAAC Bill sa mga naunang komite na pinaghirapan pa ni na Representative Chel Diokno at Leila de Lima, bigla itong napako at bumahgal pagdating sa Committee on Appropriations. Inilarawan niya ito na parang isang runner sa marathon na malakas ang takbo sa simula, ngunit biglang hiningal at bumahgal malapit sa finish line. Ang kanyang tanong na may halong pagdududa. Nasaan din yung hand dito na administration, kaya bumagal yung... Isang pahiwatig na posibleng mayroon sa administrasyon na ayaw talagang lumakas ang ICI. Sa huli, sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sila sumusuko. Pagtungtong daw ng Enero, kukulitin nila ang liderato ng Kamara na ipasa na ang panukalang batas. At tiniyak niya na bago matapos ang Enero, gagawin nila ang lahat
para maisabatas na ito. Para kay Sendanya, ang kasalukuyang mga institusyon tulad ng Ombudsman at DOJ ay hindi sapat. Kung sapat lang sila, anya, hindi sana tayo umabot sa ganitong sitwasyon kung saan bilyon-bilyon ang nanakaw sa kaban ng bayan. Ang kailangan, isang tunay na independent at makapangyarihang komisyon. Ang tanong ngayon, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, bibigyan pa kaya nila ito ng pansin o tuluyan na ngang hahayaang mamatay sa ICU ang komisyong inaasahan ng buong bayan? At dito nagtatagpo ang lahat, mga kabayan. Isang wishlist ng mga kongresista, isang reklamo na naging 100 milyon, bilyong pondong nilusot sa ghost projects, at isang komisyong dapat lumaban sa korupsyon pero ngayon ay naghihingalo. Habang may resibo, may denial. Habang may leaks, may pagkaantala. Ang tanong ngayon ay, hindi na kung may mali, kundi kung sino ang mga mahuhuli. Nasa kamay ng publiko ang susunod na kabanata ng laban para sa ating bayan.